Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay ang Wudang sect leader na si Sage Teheo ay nababahala para sa problemang na idudulot ng 5-peak stronghold sa buong Henan province at maging ang impluensya ng Green Forest sa mga ito. Sabi niya na ang unorthodox sect ay hindi ligtas sa pagiging banta sa Murem, ngunit ang Green Forest Commander-Chief na si Heaven-Destroying Demon Lord, maraming bilang ng mga swordsman ang napaslang sa kamay nito. At sa tingin niya na tama lamang na sabihin nila na halos walang kahit na sino sa kasalukuyang Murem ang may kakayahan na tapatan siya. Sabi naman ni Sage Chunji na bago pa maging malaking suporta ito ng Heaven-Destroying Demon Lord, ay gusto ba niya na burahin niya ang mga ito ng tuluyan. Sinang-ayunan naman ito ng Wudang sect leader, sabi nito na ang disciple na kanyang tinuruan ay palaging nagbibigay ng magandang reputasyon sa Wudang sect, at ito din ang kanilang isa pang pagkakataon para mapataas ang reputasyon ng kanilang Wudang sect. Dagdag pa nito na dahil ang impluensya ng Wudang sect ay umabot na sa Henan province, ito ay parang pagpatay sa dalawang ibon gamit lamang ang isang bato. Bigla namang nag-isip ang Elder Sage Chunji sa sinabing ito ng kanilang sect leader, at hindi rin nagtagal ay pumayag na din ito, ngunit mayroon siyang kondisyon. Sabi nito na ang paglilinis ng 5-peak stronghold, ay nais niyang siya mismo ang gagawa nito. Nagtataka naman siyang tinatanong ng Wudang sect leader na kung bakit naman na kailangan niya pang gawin iyon ng siya mismo. Sabi ni Sage Chunji na nagawa niyang mapangasiwaan ang lugar na iyon sa loob ng 10 taon, at nagtungo sa maraming bilang ng mga ritual at kabanalan. Ngunit ang ipinagtataka niya, ay sa tuwing sinusubukan niyang makita ang kanyang sariling swerte, ay hindi niya magawang makita ito noon. Bukod pa doon ay hindi din niya nakita ang kanyang kamalasan noon, at sa tingin niya na itinadhana siya para mamuhay sa buhay na walang pagbagsak at pag-ahon. Subalit ang tadhana sa kanya ngayong umaga ay kakaiba, ang nakita niya ay ang malaking kapalaran, ngunit sigurado siya na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng kanyang divine teacher. Sa isip nito na ang bandido ng 5-peak mountain na magaling sa paggamit ng espada, bagamat hindi ito naniniwala sa walang kwentang mga usap-usapan na siya ay disciple ng Heaven-Destroying Demon Lord, ay nakakaramdam siya dito ng kakaibang enerhiya na nakapalibot sa kanya. At kung mapapalaki niya ito bilang disciple ng Wudang sect, ay maaring itong maging ang pinakamalakas na swordsman o hindi kaya ay ang Wudang Sword Supreme, at kapag nangyari ito ay ang impluensya ng Wudang sect ay lalagpas pa hanggang sa kalangitan. Sa lugar naman ng ating bida sa 5-peak mountain stronghold, ay nagtutulong-tulong ang mga miyembro ng grupo sa pagtatayo ng isang gusali. Maya-maya pa ay lumapit ang isang miyembro sa kanilang pinuno at sinasabi na ang construction ay natapos na. Nang makita ito ng kanilang pinuno ay masayang-masaya naman ito, at sinabi na ang gusaling ito ay ang 5-peak strongholds, Harmony Pavilion. Bilang ang mga bagay sa 5-peak stronghold ay mabilis na lumaki, ay ang Debail stronghold ay tinulungan sila sa pagdadagdag ng mga gusali upang tapatan ang lumalaki nilang bilang, at upang magawang punan ang mga bagong mga gusali, ay si Poong Yoncho ay nag-recruit ng mga carpentero, mga tagapayo, at maging ang kanilang mga pamilya. Nang makita naman ng kanilang pinuno na masayang nagtatakbuhan ang mga bata palapit sa bagong mga gusali, ay bigla naman itong natigilan, napansin naman siya ng kanyang ikalawang kapatid at tinatanong ito na kung bakit siya nalubog sa kanyang emosyon. Sabi naman nito na naalala lamang niya ang isang nakaraan na kung saan ay nakikita niya ang isang masayang eksena. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may biglang dumating, kaya naman ay tinanong ito ng kanyang ikalawang kapatid na kung bakit naman ito tumatakbo at nagmamadali na magtungo sa kanila. Nagtanong naman siya sa dalawa na kung nakita ba nila si Juka, dahil narinig nito na tuturuan niya ng martial arts ang dalawa nilang kasamang babae na si Cheon at Soba, kaya naman ay nais din sana niya na humiling na turuan din siya, ngunit hindi niya makita si Juka sa paligid. Sabi naman ng ikalawa nilang kapatid na nagpunta na ang mga ito sa kagubatan kani-kanina lamang, at sinabihan na magmadali siyang sumunod kung nais niya na maabyutan pa ang mga ito. Sa loob naman ng kagubatan, ay sinasabi ng ating bida sa dalawa na ang kanilang matututunan ngayon ay ang breathing method, at kailangan muna nilang magmemorya ng 300 mga salita. Nag-umpisa ito sa pagbigkas ng mga salita, at unti-unting nagpapalabas ng mga enerhiya sa kanyang buong katawan,
ngunit maya-maya naman ay pinahinto siya ng isang babae at sinabi na napakahirap nitong gawin para sa kanila. Kaya naman ay sinabi ng ating bida sa mga ito na sa una lamang ito mahirap at maaari naman nilang magawa ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa loob ng 10 taon. Sabi nito na isara ng mga ito ang kanilang mga mata at sundan siya sa mga sasabihin nito ng mabagal, dahil mapapadali ito kung paunti-unti nilang gagawin ito, dahil sa wala naman ng magagawa ang dalawa ay sumang-ayon na lang ang mga ito sa pamamaraan na nais na isagawa ng ating bida. Matapos na isara ng mga ito ang kanilang mga mata, ay sinabi ni Juko na pakiramdaman lamang nila ang kanilang mga paghinga. Ilang mga oras pa ang lumipas sa kanilang ginagawang pagsasanay, ay napapatanong ang ating bida na kung nagagawa ba ng mga ito ng tama ang kanyang mga itinituro, kaya naman ay bahagya nitong idinilat ang isa niyang mata upang suriin ang kanilang mga ginagawa. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang nakita, at napapatanong kung talaga bang nakafocus ang dalawang ito, namamangha naman siya dahil sa ito ang unang beses niyang makakakita ng ibang mga nagsasanay ng ganito. Sa pakiramdam niya na parang nakakarinig siya ng kung ano na dating malabo na ngayon ay malinaw na, nang bigla naman itong napunta sa estado ng pagkaunawa. Kinahapunan naman, ay nang namulat at natapos na ang dalawa sa kanilang ginawang pagsasanay, ay tinanong nito ang ating bida na kung maari na ba silang bumalik na, ngunit bigla naman na natigilan ito sa kanyang nakita. Napansin naman siya ng isa pang babae at nais sana siyang tanungin, ngunit sinenyasan naman niya ito upang hindi magsanhi ng kahit na anong ingay, dahil ang ating bida ay nasa malalim na meditasyon. Sa isip naman ng ating bida ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa kawalan, kaya naman ay nagumpisa na itong magsanay gamit ang sandata na kanyang hawak, ngunit matapos lamang ng mga ilang mga pagsasanay sa kanyang kailangang matutunan ay hindi pa din niya magawa itong tama. Kaya naman ay sa isip nito ay napapasabi na siya na kung ano pa ang kailangan niyang gawin upang makuha ang malalim na pagkakaunawa sa kanyang teknik, nang bigla naman siyang nakarinig ng isang boses at sinasabihan siya na kumalma lamang, at ituon ang kanyang atensyon sa sinasabi ng kanyang puso. Kaya naman ay napatanong siya kung sino ang kasama niya dito. Ngunit bigla namang nagulat ito dahil sa muli na naman niyang nakita ang bata sa loob ng salamin, matapos ay inutusan niya si Juko na ngayon ay maghanda na ito. Sa pagkarinig nito ng ating bida ay agad naman din niyang sinunod ito, at nagpatuloy sa kanyang ginagawa habang sinasabayan ang bata sa loob ng salamin. Sabi nito na gumagalaw siya na parang nasa iisang katawan lamang silang dalawa, ang konsepto na minsan pa ay mukhang napakagulo. Ngunit ngayon ay para na itong unti-unting nabubuo ng paisa-isa. Nang bigla naman na nagulat ang dalawang babae habang pinagmamasdan ang ating bida mula sa malalim nitong pagmemeditasyon, dahil sa pambihirang pagkakataon na nangyayari dito. Maya-maya pa ay natapos na si Juko sa kanyang ginagawa at unti-unting napapadilat, ngunit bigla naman itong nagtaka, dahil sa ang dalawang babae na kanyang tinuturuan ay mukhang gulat na gulat sa pagkakakita sa kanya. Kaya naman ay tinanong niya ang dalawa na kung anong mayroon sa kanilang reaksyon at kung makatitig sila ay parang may dumi ito sa kanyang muka. Sabi naman ng kapatid naman nitong babae sa bandido na kanina lamang ay mayroong mga liwanag ang lumabas sa kanya. Kaya naman nang makalapit ang dalawa sa ating bida ay sinabi ng mga ito na labis silang namamangha, at tinatanong nila kung maari din ba nilang magawa ito kung sakaling ipagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay. Agad naman na lumayo si Juko sa dalawa at sinabihan na huwag na nilang pansinin ang nangyari, at kailangan nilang ibigkas ang mga salita sa umaga at gabi habang nagsasanay sa kanilang breathing technique magmula ngayon, na masaya namang sinang-ayunan ng dalawa. Maya-maya pa ay agad naman na bumalik ang mga ito sa kanilang kuta, nang bigla naman na may napansin ang kapatid nitong babae, at natutuwang tinatanong kung talaga bang natapos na ang pagsasaayos ng pavilion. Ngunit napansin naman ni Juko ang kanilang pinuno na seryoso at nag-iisa na lamang, kaya naman ay tinanong niya ito na kung saan naman nagpunta ang iba pa nilang mga kasama, ngunit sinagot lamang siya nito ng isang tanong, na kung ano na ang kanilang gagawin, dahil si Sage Chunji ay darating upang atakihin ang kanilang 5-peak stronghold. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kinagabihan naman sa loob ng kanilang pavilion,
ay may nagaganap na pagpupulong sa kanilang grupo patungkol sa mangyayaring paglusob ng Wudang Sect Elder na si Sage Chunji. Bago simulan ay sinabi ng kanilang pinuno na mukhang ang karamihan sa kanila ay mas pinili na ang tumakas. Dagdag nito na ang Manso Merchant Union ay nagawang masali ang Wudang Sect Elder na si Sage Chunji, at ang mga ito ay papatungo na upang umatake sa kanila, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung anong nais nilang gawin ngayon. Sabi naman ng isa na ang mga ito ay makakarating na sa kanilang lugar bukas ng umaga, kaya naman ay tinanong niya ang kanilang pinuno na kung gagamitin ba nila ang oras na ito upang tumakas at magtungo sa ibang lugar. Sa sinabing ito ng kanyang kasama ay wala naman itong naging tugon, bagkus ay tinanong nito ang matandang si Yanggak na kung mayroon ba itong magandang ideya upang malaman din nila. Sabi naman nito na kung sa tingin ba nila na ang mga ganitong mga pakulo ay gagana sa isang kagaya ni Sage Chunji, nagalit naman ang ikalawang kapatid na bandido sa sagot ng matanda kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano naman ang dapat nilang gawin. Sabi nito na mukhang hindi pa talaga nila naiintindihan, ang 5-pick stronghold ay dito na magtatapos. Si Sage Chunji ay isang elder ng Wudang Sect. Siya ang pinakamalakas sa loob ng Wudang Sect at sa isang pagkakataon ay naging isa din ito sa pinakamalakas sa Hubei. Ang bawat isa sa kanyang mga disciple ay nagtataglay din ng mga kakaibang lakas, at nais ba ng kanilang pinuno na gumawa ng paraan laban sa isang halimaw. Ang kailangan na lang nitong gawin ay ang magdasal na kahit papaano ay hayaan ng elder ng Wudang na kahit papaano ay makalabas siya dito ng buo pa ang kanyang parte ng katawan. Matapos na sabihin ito ng matanda ay nagkaroon ng kaguluhan at maraming katanungan, kaya naman ay malakas na kinalampag ng kanilang pinuno ang kanyang upuan upang tumahimik ang lahat, matapos ay tinanong nito si Juka na kung ano ang naiisip nito sa sitwasyon nilang ito. Sa tanong naman ng kanilang pinuno sa ating bida, ay ang lahat ng nasa loob ay napatingin upang marinig ang kanyang magiging aksyon, ngunit maya-maya naman ay sinabi nito sa kanila na hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin, dahil dito ay bigla naman na nadismaya ang lahat kay Juka. Dahil sa walang nasabing aksyon ng pinakamalakas na bandido sa kanilang grupo, ay sinabi ng matanda na kung mananatili pa sila dito ay walang awa silang papaslangan, kaya naman ay sinabi nito na aalis na siya, dahil wala siyang plano na hintayin pa ang kanyang kamatayan dito. Matapos ay nagkaroon naman ng katahimikan sa loob at pagtitinginan sa isa't isa, at hindi nagtagal ay unti-unti nang nagsisipag-alisan ang mga ito at sinasabi na wala din silang plano na mamatay sa lugar na ito, dahil sa paparating na si Sage Chunji at ito ang tamang oras para tumakas. Nang bigla namang napalingon ang kaibigan ni Chulsan at tinatanong kung bakit hindi ito sasama sa kanya, nang bigla naman itong napalingon sa isang babae, na lihim niyang iniibig, at matapos ay sinabi nito na hindi siya aalis dito. Sa nangyari ay nagalit naman ito sa kanya at tinatanong si Chulsan na kung plano ba niyang magpakamatay para lamang sa babae na ito. Sumagot naman si Chulsan at sinabihan ang kanyang kaibigan na kahit ano pa ang kanyang sabihin ay mananatili lamang ito dito, matapos ay sinabihan naman siya nito na wala ng rason pa para kausapin pa siya nito, at aalis na lamang siya. Pagkatapos na magsipag-alisan ang iba nilang mga kasama, ay napasabi na lang ang kanilang pinuno na ngayon ay mukhang 10 na lang silang natitira ngayon, kaya naman ay pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang pananatili. Sa isip nito na ang mainam na kanilang gawin ay ang pagtakas gaya ng sinabi ni Yanggak, ngunit kakagawa lamang ng kanilang pavilion at iba pang mga tahanan sa kanilang kuta, at mayroon ding mga tao ang magnanais na bumalik sa kanilang 5-pick stronghold. Ang kanilang silid ay napuno ng katahimikan sa oras na iyon, nang bigla naman na may umihip na malakas na hangin at dahil doon ay may mga dahon na nagsipasukan sa loob, agad naman na napansin ito ni Juka, at maya-maya pa ay kinuha nito ang isang dahon na papahulog sa kanyang harapan. Matapos nitong kuhanin ang dahon na nahulog sa kanyang harapan, ay tinawag naman nito ang kanilang pinuno. Matapos ay tinanong niya ito na kung ang Sage Chunji ba na kanilang tinutukoy ay ang taong may kakayahan na pumaslang gamit lamang ang dahon. Kinagabihan naman sa labas ng kanilang kuta, ay lumabas ang kanilang pinuno upang gumawa ng isang desisyon. Habang nakatayo at pinagpapawisan dahil sa kanilang kinakaharap na mahirap na sitwasyon, ay naalala nito ang tanong sa kanya ni Juka, na kung ang Sage Chunji ba na kanilang sinasabi ay may kakayahan na pumaslang gamit lamang ang dahon.
Sabi nito kay Juka na kung gamit lamang ang dahon ang tinutukoy niya ay hindi naman niya naiisip na ganun ito kalakas, ngunit sa isip nito na walang paraan para magawa ito ng isang tao lamang. Sabi ng ating bida na kung hindi ganun kalakas ang Sage Chunji, ay hindi imposible na kalabanan niya ito. Sa sinabing ito ni Juka ay ang lahat ay nagulat at napatanong ang pinuno nila kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Bigla namang nagkaroon ng kasiyahan sa mukha nito, sa isip niya na kung gagawin ito ng ating bida ay maari niyang mapahinto ang Sage Chunji sa isang posisyon ng sandali, at maari nilang sabay-sabay na atakihin ang Elder ng mabilisan, nang bigla naman niya naalala ang sinabi ng matanda na ito na ang katapusan ng 5-peak stronghold at mamamatay sila kung mananatili pa sila dito. Naisip nito ang sitwasyon na kung saan ay ang Sage Chunji at ang ating bida ay magkakaharap, tatalunan lamang siya nito gamit ang isang malakas na atake. Kaya naman ay bigla itong napatanong sa kanyang isipan na kung ang tanging paraan na lamang ba na mayroon sila para maprotektahan ang kanilang kuta, ay ang ilagay sa sitwasyon ng mga bata na ito sa gitna ng buhay at ng kamatayan. Maya-maya pa ay nagsalita ito at sinabi na halos 5 taon na mula nang nagtungo sila sa lugar na ito, at ang taon na ito ay espesyal, dahil sa nagkaroon sila ng madaming miyembro at maging ang makapagtayo ng isang mamahaling Harmony Pavilion, madaming magagandang bagay ang nangyari sa kanila, at mga bagay na ito ay sapat na para sa kanya. Nagtaka naman ang mga kasama nito sa kanyang sinasabi at tinatanong siya na kung ano ang ibig sabihin nito, at sinasabihan na huwag na siyang magsasabi ng mga ganitong bagay. Sinang-ayunan naman ito ng babae dahil naniniwala siya na mareresolba itong lahat ng ating bida, kaya naman ay huwag na itong mag-alala pa ng sobra. Sa isip nito na hindi nila kailangan na palaging umasa kay Juka, dahil ang kanilang pinag-uusapan dito ay isang elder na mula sa 10th grade sect, at sigurado siya na ang lakas nito ay mas malakas pa kesa sa kanilang kayang akalain. Dagdag pa nito na hindi niya magagawang isugal ang pagkakataon na ito upang ipahamak sila, dahil ang lahat ng sinabi ng matandang si Yanggak ay pawang katotohanan, dahil wala silang kahit na anong tiyansa na manalo. Kaya naman ay sinabi nito sa lahat na magmula ngayon ang 5-peak stronghold, ay binubuwag na niya. Habang nakatayo naman ito sa labas, ay napapansin nito ang panginginig ng kanyang kamay, kaya naman ay napapatanong ito na kung bakit kaya ganito ang kanyang nararamdaman, at parang hindi niya kaya ang umalis sa lugar na ito. Nang bigla naman itong nagulat, dahil sa ang bakod ay bumigay mula sa pagkakatali nito. Habang bumabagsak ang mga ito ay bigla naman siyang nakarinig ng mga salita at sinabi na hindi nito kayang gawin ang lahat ng tama dahil sa palagi itong humihingi ng tulong sa iba upang magawa ang trabaho. Nagtataka naman ito sa kanyang naririnig. Sabi ng ikalawa nitong kapatid na kung iniisip ba nito na iiwan nila ito dito ng mag-isa. Nang lumingon ito ay nakita niya din ang iba pa na may buhat-buhat na mga kahoy. Ngunit nagulat naman ito, dahil sa ang ating bida na si Juka ay hindi din siya iniwan. Matapos ay tinanong naman nila ang kanilang pinuno na kung ano naman ang ginagawa pa nito dito matapos niyang buwagin ang kanilang grupo. Dagdag pa ng isa na sumumpa sila na kapag ang isa ay mamamatay ay sama-sama din silang mamamatay. Matapos ay napangiti naman ito dahil sa ang mga ito ay pasaway dahil sa hindi siya sinunod ng mga ito. Matapos ay iniabot ng ikalawang kapatid nito na bandido ang kanyang kamay at niyaya ng isang hapunan. Matapos naman ang pangyayaring ito, sa kailaliman ng gabi, ay nagtulong-tulong ang 10 na muling ibalik ang mga bakod na nasira. Sa isang sulok naman ay nagtipon ang lahat matapos nilang maisaayos ang mga bakod. Sabi ng isa na sa pamamagitan ng ganitong salo-salo ay kahit papaano ay makakapag-relax muna sila. Sabi ng kanilang pinuno na mas mabuti para sa kanila na manatiling magbantay, bagamat bukas pa ang inaasahang pagdating nila ay hindi din maiiwasan na maaring umatake ang mga ito ng palihim, na agad naman nilang sinang-ayunan. Si Takgomyong na dating nakatira sa templo, si Ma Hyungdo na isang magnanakaw at tumakas sa kulungan, si Heo Imdal na isang magnanakaw, si Gok Sanchung at Jang Sabong na dating mga magsasaka, ay sa isip nito ay pinagkatiwalaan siya ng mga ito kahit na isa siyang walang kwentang tao, at ito ang pamilya na labis niyang ipinagpapasalamat. Maya-maya pa ay bigla naman na tumayo ang isang babae at tinawag ang kanilang pinuno. Sabi nito na dahil nagdesisyon na silang manatili kahit pabuhay ang nakasalalay,
ay sinabihan niya ito na kung bakit hindi ito sumumpa sa kanila bilang isang pamilya. Matapos ay tinanong naman niya sina Chulsan, Sobak at Cheon kung nais din ba ng mga ito ang ganito, na sinang-ayunan naman nila kaagad, kaya naman ay sinabi nito na isa itong magandang ideya, ang maging sinumpa ang kapatid niya ang mga ito, na sinang-ayunan naman ng lahat. Sabi nito na kung ganun ay magmula ngayon ay si Chulsan na ang ika-8, si Cheon ang ika-9 at ang ika-10 ay si Sobak, matapos ay sinabi nito na aasahan niya magmula ngayon ang kanyang bagong pamilya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.